nandun na ako sa, okay, kung hindi talaga ako pang artista, okay lang. Mag-iba na ako ng career path na tatahakin, gano'n. Parang pinupunan nila yung, like yung face ko, gano'n. Pangit daw ako, gano'n. Pag nakilala ka pala, parang, ay, mas magulo, mas... Parang doon naisip ko na, kaya ko ba to? Hi guys, welcome to Luis Descents. Yung guest ko ngayon, isa sa pinaka-requested, X, Facebook, Instagram, TikTok, kung ano pa. Palaging kailan mo siya i-guest, kailan mo i-guest. Nag-iba yung mood ko. Nag-iba. Okay. Natatawa agad. Wala pa ako sinasabi. Masaya ako. Nanggaling na ako sa ibang interview. Guest ko ngayon si Ashton. Saya pala dito. Sobra. Maganda yung mood ko kanina. Nasira ko po. Isa na lang tanong ko sa'yo. Isa lang, Isa tapos lang. kagad tayo. Ang dami mong kinain. Ang dami mong kinain. Para sa iba yun. Uy, hindi talaga. Oo. Hindi. Ang budget namin dito, 180 lang per head sa meal. Ikaw nasa 2.5 ka na sa dami ng kinain mo. Umad po kasi ako ngayon. Bali, Oh my God, silagay na yun. nagpa-fasting po kasi kami ngayon sa church. So, binawi ko na ngayon kasi mamaya magugutom ako. Sa Luis Descents, Ashton, welcome to the show! So kasi, may mga common friends kami. Thank you for being here. Thank you very din much. po for having me. Ang tagal ko na po kayong pinapanood. Super na-idol ko po kayo. Like, kapag sad po ako, nanonood po ako ng videos niyo, tapos napapatawa niyo po ako. Thank you very much. Di naman ang hangarin ko. Kung napasaya naman kita kahit paano, ba't wala kang binibigay sa akin kahit konting abot lang? May anak ako. Para Yan na yon? Yan ay abot mo sa akin? Pagdadasal ko po kayo. Tsaka yung buong family niyo. I'll take that. Warm-up questions para makita ko kung paano ka mag-isip. Kailangan mong pumili sa dalawang superpower na ito. Unang superpower, ikay nakakalipad pero hanggang tuhod lang. Pero nakakalipad naman. Or, kasing bilis mo si Flash, tumakbo pero may hika ka. Pumili ka sa dalawang yan. Parang kahit yung hanggang tuhod lang, abot pa din ako eh. Naglalakad ka sa mall. Dahil lumilipad sa tabi mo. Kailangan mong pumili. Siguro yung lumilipad na lang. Nang gatuhod lang. Mm-mm. Okay. Kasi kahit paano hindi po ako mapapagod eh. Pero kapag tumatakbo ka tapos may hika ka, hindi mo rin magagawa kasi hindi mo magagamit, may hika ka. Malupit si Ashton. Okay yan, okay. Pangalawa, para tong IQ test. Kumbaga, nag-a-apply ng trabaho. Okay. Please, translate. Okay. Translate, ha? Okay. Umalis ka sa harap ko bago magdilim ang paningin ko. In English, please. Get out of my face before it gets dark. Umalis ka sa harap Get ko. out of my face before I kill you. Umabot ka na kagad doon? Kasi di ba pag nagdidilim yung paningin mo, yun yung mga excuse ng mga tao nakakagawa ng masama. Pwede naman brown out lang. Brown out. O, pwede naman. Last na lang, bago tayo magsimula sa interview natin. Okay po. Pang-ilang ka sa magkakapatid? Pang-una po. Translate mo. Ay! Sinagot talaga. Ayan, Wait, i-translate alam mo. ko yan! Oh, yan. Like, nakita ko yan sa mga comments sa ano. Ayan, So, tinanong di ko ba yan. Kasi yun yung usual na mahirap sagutin. Yes, pang-ilan ka sa magkakapatid? In what order did your mom and dad Versace on the floor? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Babalikan natin yan. Sige po. Ay, tatanong ko sa'yo, bago ang lahat, bago ka naging Ashton, na kung saan sa atin nakikita. In fact, may dalawang endorsement ka na nakita ko on social media recently. Ano yung buhay mo bago lahat ng yan? Simpleng buhay lang po sa probinsya. Pero, Tiga Quezon. Opo, Kaibigan din namin. Hi, Ara. Sabi ko na, hi, Ara. Ayan. Bali si Ara po, nagkakilala po kami sa church. Okay. Sa church ka. Gaano kasimple ang buhay mo noon sa Quezon? Papasok sa school, tapos magsiserve sa church kapag weekends. Tapos kapag may mga auditions po sa Maynila, babiyahe po kami mula Quezon hanggang Maynila para sa mga auditions, VTRs, ganun. Tapos commute lang po kami. Ano ba yon? Yung parents mo dati, sila yung nagtutulak sa'yo? O ikaw yung nagsasabi, may napanood ka dati na gusto ko pong maging ganyan, gusto ko mag-audition. Ano yung ganun sa bahay? Ang mas nag-push po sa akin mag-audition is si Mommy. Kasi ako po, mahihain po talaga ako. Oh, napakahirap nun. Opo, sobra. Kaya wala po akong natatanggap na project kasi hindi ako nakukuha. Okay. Kasi imagine
Siyempre, pag nagpapa-VTR kami, in-expect sila. Opo, Gusto nila opo. yung ganyan. Gusto nila, di ba, yung mga bibong bata po. Yung mga ganun. bibong Ako bata. hindi talaga. Nag-iisip ako nun, na parang kaya ko ba maging artista? Eh, yung personality ko, ang layo sa kailangan para maging artista. Okay. Ganun. Pero interesado ka. Opo, interesado ako at gusto ko po talagang mag-acting. Sino yung pinaka, ano mo nun? Sino yung pinaka-idol Si mo? Luis Manzano po. Stop it! Ashton, stop it! Hindi nga, seryoso nga. Sino? Gusto ko po si Judy Ann po, Miss Judy Ann. Wow! Anong meron si Mr. Juday? Miss Juday, nagkausap kami recently. Sabi ko, guest siya dito sa vlog ko. Kapag pinapanood mo siya, mararamdaman mo talaga yung bawat emosyon na gusto niyang ipakita sa character niya. Naalala mo ba yung first na nakuha mo? Ilang taong ka nito? Yung bumabiyahe ka? 7 years old po siguro. Bukod sa mga VTRs, mag-workshop po kayo, Yes. yung mga ganun, mga agent Oo. na papa-workshop. Tapos mga 7 years old. Tapos hanggang sa napasok po ako sa Viva nung 2016. So medyo bago-bago pa, di ba? So, ano yung first project mo? May nagkaroon ka na ba ng yung mga pasimpleng mga endorsements or nung bago ka nag-Viva? Wala po. Pero siguro yung mga project ko po before Viva is yung pag-extra ko po. Kamusta yung feeling na yun? Yung nagtatalent ka? Masaya din naman po, pero mahirap talaga. Pero at the same time, alam mo po yun, parang blessing siya sa akin na na-experience ko yun. Para nakikita ko at hindi ko binabaliwala yung pagod at hirap ng ibang tao. Yun yung yung nagba-background ka? Mm-mm. Ano, naalala mo ba sa movie ba yon? Sa Sa commercial? ano po, sa GMA po, sa Nita Negrita, yung kay Miss Barbie Fortesa po na. Magkano pa yung bayad nung time na yun? Kung Eh, naalala mo pa. Kaliit lang po, parang 1,000 siguro. Tapos may konti pa sa Or ahente. opo, ganun na nga. Naalala mo ba siguro yung unang tawag sa'yo na, Ashton, may nakuha ako, magba-background ka. Ikaw ba parang masayang-masaya ka na kagad? Or Parang normal lang po kasi parang alam ko na madali lang po yung gagawin. Pero na-excite po ako sa makikita ko artista. Tsaka mas na-excite po ako sa bonding ko with my co-talents. ano, may lines ka ba? O pass? Lakad lang. Minsan lang yung line. Bawa po, di ba, kapag usually naman, kapag talents na kayo, nakaganyan kayo. Kapag, kailangan na magsasalita, ikaw na lang. Kaya mo? Ganun, ikaw Oo. na lang, ganun. So, pero wala ka nun? Minsan, may ganun, parang ganun lang. Na-discover ka na Viva or ikaw nag-ano sa Viva? Bale, meron po sa TV5 na singing contest. Ay, okay. Yung Born to be a Yes, Star. yes. Oo. Tapos, sa mga lahat po ng contestants, pumili po sila Boss Vic doon ng mga iti-train nila para sa girl group or and boy group, ganyan. Tapos, nasama po ako. Yun nga, sabi ko sa'yo, paano mo na-overcome yung pagiging mahiyain mo? Kasi I think it takes a while. Opo, sobra. No, it takes a while. Hindi naman to yung switch lang na okay na ako, 'di ba? Na if alam mo na pangalan mo na, yun nandoon, na ganong kalaking project, paano mo na-overcome na ready na ako for this? Hindi mo masasabing ready ka na eh. Tulad po nung sabi nyo kanina, sobrang matagal po, mahabang process po siya. And siguro nakatulong din talaga sa akin yung naging party ako ng girl groups kasi nakapag-perform ako sa harap ng maraming tao dahil doon. And alam niyo po yun, parang mas less takot kasi marami kang kasama sa stage eh. So hindi ka ganun nape-pressure. And kapag may mga interviews naman din, may kasama din ako. So parang nasasanay po ako unti-unti. Ano yung pwede mo ikwento sa girl group experience? Gaano ka-intense yun? Ano po, halos everyday po kami nagti-training before. Tapos kapag weekends naman, pumupunta kami sa mga malls para mag-mall show kasi kailangan makilala yung grupo namin. Mahirap, oo. Pero yung struggle po namin doon is yung kapag di ba, sa showbiz parang may mangyayari kaya to? Worth it ba yung sinasacrifice natin para dito? Yung sa mga ganun. No, and I'm sure may mga questions, may mga time na sinasabi nyo na, hindi, and it's normal. Was there a time na sabi, okay na, balik na ako sa probinsya, or mamaya, I meant to do other things? May ganun ka ba? Wala naman po. Wow, Pero okay. parang minsan iisipin mo lang, pero hindi ko po maisip na parang uwi na lang ako. Or na sobrang discouraged talaga. Hindi naman. Mag-wonder lang na meron kayang patutunguhan to or wala. Pero kasi thankful naman po kami sa Viva kasi hindi po kami like naubusan ng ginagawa. Lagi kaming like, bawa sa girl group, nagte-training kami. Hindi kami yung parang natetenga lang po talaga na darating sa point na ano kaya to, wala na ba talaga? Parang ganun. So, wala ka nung nangyaring point na kumbaga, medyo atras ka na, walang ganon. Pero may isang point ba na na-affirm mo sa sarili mo na Wala na. na gusto ko to at ipaglalaban ko to?
May isang gig ba kayo, yung sigawan ng tao, or may nagpa-autograph ba sa'yo na talaga namang na-feel mo na this is a blessing at itutuloy-tuloy ko to? Kapag nagpe-perform po ako sa stage, kasi yun po yung parang, sabi ko, yung sarap pala sa feeling ng ganito, na ginagawa mo yung gusto mo and at the same time, nakakapagpasaya ka ng tao. Do you still remember yung first moment? And this is a question na I love to ask. Na may lumapit sa'yo at yung pagkakausap sa'yo ay hindi na bilang isang girl group. Kumbaga ikaw, yung naramdaman mo siya ay tagahanga mo. Yung kumbaga meron ka ng influence sa kanya, may paghanga siya sa'yo. Kunwari may isang bata ba? Or isang lola? Anong, nadala mo ba yung experience na ganun? Isang beses po, nung umuwi po ako sa probinsya, parang pinuntahan po ako ng mga bata doon. Tapos may hindi po ako nakalimutan na isang bata, nakaganyan lang siya sa akin. Nakaganyan lang siya. Tapos hinag niya ako. Alam mo, parang nakikita ko yung yung admiration niya, yung love niya. Kahit sa mata niya lang, kahit wala siya sinasabi, nakaganyan lang siya. Tapos hindi ko po nakalimutan yun. Sabi ko blessing yan. Tayo sa industriyang to, we are given a chance or a blessing. At tinatawag ko tong gift of influence. Na ang isang tao, kahit anumang pinagdaraanan o kahit anumang problema, makita ka lang, kaya niya maibsan yun for a while. Kung may sakit siya, may sakit ang kapamilya niya, kamayan mo lang or mag-selfie lang kayo, nawawala yung iniisip niya. Anong pakiramdam na you have that? And up to now, padami ang nagkakaroon ng ganong paghanga sa'yo. Ako po, sobrang saya ko din kasi parang before, iniisip ko, kaya ko bang mag-artista? Parang ano bang purpose ko sa pag-artista ko? Tapos nung mga nalaman ko na ganun pala yung impact ng nagagawa natin sa showbiz, sa mga taong humahanga sa atin, parang na-realize ko na, okay, nandito ako para pagaanin yung loob ng mga humahanga sa akin, para maging pahingan nila sa mga Gusto ko magugulo yun, nilang mundo, magugulo nilang buhay, kasi parang give and take po kayo. Kahit hindi kayo magkakakilala personally. Oo. Kayo nung mga supporters nyo, para kayong may relationship na give and take, na parehas kayong nagbibigay inspirasyon sa isa't isa. At nagpaparehas yung pahinga yung isa't isa, parehas kayo, alam nyo po yun. Bukod kay Juday, kung meron kang isang moment, sabi mo yung parang nakaganon ka lang, sa isang artist na yan, sino pa? Sa mga ngayon, yung kanino ka pa pwede magkakaroon ng pagtingin o paghanga ng ganon? Siguro po kay Miss Catherine po. Catherine. Opo. Kahit parang sa endorsement ever kayo nagkasama. Hindi pa po. Sa boys naman. Sa boys, siguro po si Sir Piolo. Ba't ka palalayo? Ay, nasabi ko na po kayo kanina eh. Diyos ko naman, lalayo pa tayo. Subukan mo. Ganyan lang ako. Tawagin mo, Piolo. Piolo? Hindi mo nakikita? Nakita ko po. Nakita mo Parehas similarity? po kayo maganda ng mata. Mapungay. Tapos yung body build nyo parang sobrang pang-leading man po. Ang abs ko hanggang tuhod. Ganyan. Pero nung nagkakaroon ka na ng pangalan, yung ano ang pakiramdam na may following ka na, yung umaakyat na yung IG mo, umaakyat na yung Facebook page mo. Ano na ang naiisip mo sa lahat ng napagdaanan mo before? Na sabi mo nga, dumadaan-daan ka lang sa likod before ng mga artists. Ako siguro nasabi ko po worth it po talaga yung mga sacrifices ko noon. And sobrang na-amaze po ako kasi with my personality na parang kine-question ko yung sarili ko na kaya ko ba maging artista with this personality na mahiyain, ganon. Pero nagawa ko with God's help. Kaya sobrang na-amaze po talaga ako. And hindi ako makapaghintay kung ano pang kayang gawin ni Lord sa buhay ko. Hindi lang dahil na-achieve ko yung pangarap ko, pero dahil maging blessings din sa ibang tao. Suma total, ilang years ka na sa industry? Siguro po kung kasama po yung pag-audition before. Yes. Siguro mga 18? 18 years. Baka po, opo. Sa 18 years na yon, anong favorite moment mo? Siguro, favorite moment ko po is yung nangyari po yung mutya. Okay. Bago po kasi magmutya, parang nandun na ako sa, okay, kung hindi talaga ako pang artista, okay lang. Mag-iba na ako ng career path na tatahakin, gano'n. Tapos, yung isa po siguro is, yung mga panahong nasa girl group po ako. Kasi doon po ako na-hone and na-test yung patience ko pagdating sa sa career. Most challenging naman?
Siguro kapag may mga press con. Seryoso? Hindi ko po kasing nagsasalita. Paano nandito tayo ngayon? Komportable po kasi. Ay, yun ang malupit, malupit. Feeling ko ibang-iba ang dynamics ng mga stars ngayon, ng mga kabataan ngayon because of social media. How do you handle pag ang daling umabot sa'yo ng mga puna? At hindi lang yung basta-basta puna ha, iba na yung bashing ngayon. As in, aabot sa kaluluwa mo. At sabi mo, para sa isang taong mahiyain, I think, hindi biro makabasa, makarinig ng mga ganun. Siguro nasasanay na din po ako. Tapos parang alam ko din po kasi hindi po kasi ako like alam mo yung people pleaser. Parang kung ayaw sa akin ng tao, pero alam ko namang wala akong ginagawang masama sa kanya, okay lang. Alam ko sa utak ko mismo na you can't please everyone, na hindi ka tatanggapin at mamahalin ng tao kung sino ka. And I think okay lang. Weirdest bash o weirdest rumor na narinig mo tungkol sa'yo? Parang pinupunan nila yung face ko, ganun. Ano mga, nakakapuna pa sila ng lagay na yan ha? Sige nga, ano mga pinupunan nila Pangit sa'yo? daw ako. Ha? Pangit daw ako, ganun. Siyempre, pag bagets ka pa, yung minsan pwedeng tumama sa self-esteem mo. Ikaw, natawa mo ba agad? O Minsan, iba-iba po siguro depende sa kung anong kalagayan ng heart ko. Minsan parang, oo nga. Kasi parang minsan, di ba, hindi ka naman talaga everyday Strong. glammed up or everyday, para makikita, ay, oo nga, ganito nga yung itsura ko sa bahay. Oo, tama ka nga. Parang ganun. Parang mga binabash nila sa akin, parang yung personality ko, yung parang pagiging jolly ko kahit parang 27 na ako. Parang ganun, parang gusto ata nila yung may expectation kasi. Opo. Family mo, nasanay sila sa bashing? Kasi minsan mas umaalma yung magulang pa. Parents ko po kasi tahimik lang. So, pero feeling ko, parang naapektuhan sila sa bashing. Pero parang pinapakita ko sa kanila na, wala lang yun, okay lang yun. Ganun. Was there a realization na, ganito pala ang showbiz? Nung unti-unti na po kaming nakikilala ng dahil sa mutya. Okay. Kasi parang before po, nung nasa girl group pa lang ako, ang iniisip kong problema ko lang is, shucks, after ba nitong guesting na to, meron pa ba kaming maggagawa? Meron pa ba akong project? Kailan kaya ako next magkakawork? Yung kaba na yun. Opo, ganun lang yung iniisip kong problem nun. Tapos kapag parang pag nakilala ka pala, parang ay, mas madami palang mas magulo, mas... Parang doon naisip ko na, kaya ko ba to? Kasi mahina po talaga yung loob ko. So, papabi ko, parang hindi ko pala kaya mag-showbiz. Pero nung mga nakakausap ko po yung mga supporters ko, tapos nakakwento po nila yung impact na nagagawa namin sa kanila. Parang doon ko po nakita yung purpose ko kung bakit ako nandito sa showbiz. Hindi ko kasi noon naiintindihan kung bakit love nila tayo. Hindi ko nahabi ko, wow, grabe naman silang mag-love, ganon. Kahit di nila ako lagi nakikita, pero konting ganito lang, masaya na sila. Tapos doon ko po na-realize nung nakausap ko sila na parang, kaya kasi natutulungan po natin sila sa mga kanya-kanya nilang problema sa bahay. Parang nagiging escape nila tayo. Tapos simula nun parang, sige, kakayanin ko yung ingay ng showbiz kasi kahit papano nakakatulong ako sa ibang tao. So eto na, may pinag-uusapan kami kanina, magkakaroon ka ng concert. Yes. Eto. Di ba pag-guest po kayo? Ay, sabi ko naman, kung gusto mo, imbis na kumanta ako doon, gagawa na lang ako ng ube cheese pandesal sa entablado. Sige po. Sa isang taong mahiyain. Di ba po? Tapos, magko-concert ka. So ano pakiramdam na magko-concert ka itong August? Masaya po. Pero may kikwento po ako. Nung unang beses po ako binigyan ng single ni Boss Vic, hindi ako masaya. Parang syempre pinakita ko na, ay, thank you po. Oo. Pero nung sabi niya, pag uwi ko sa bayo, kakanta ako. Yun nga. Bisa ako magpo-promote. Yun ganun. nga. So, ngayon po, parang syempre, hindi na ako, mahihain pa rin ako, nandun pa rin siya, umatake pa rin siya minsan-minsan. Pero parang nandun na ako parang mas excited ako kasi na-miss kong mag-perform po talaga. Kasi di ba yun po yung ginagawa ko nung mga nakaraang taon bago magmutya ulit. So anong sinabi nga anong aabangan dito sa concert na to? Madami po, like yung pagkanta ko, pagsayaw, mga performances po talaga. Meron ka ba tutuloy ko sa alambre, yung mga ganong katindi? Nasa meeting po ba kayo? Kita niyo, sinasabi ko sa'yo. Sabi nga niya, yung opening song pa lang kakantayin niya habang mumunguya ng bubog. Hey! Ganong katindi, kaagaw buhay ang gagawin ni Ashton sa kanyang concert. Ano ba, may mga special guests ka ba? Kasama ko po yung mga girls na kasama ko sa girl group before. Astig. Tapos,
pinili ko din pong maging guest yung mga like existing girl groups and boy groups ngayon sa Viva. Kasi gusto ko po like yung concert ko para mapakita talaga yung journey ko as an artist. Para maging inspiration din sa ibang tao na nangangarap na maging artista na kung sino man yung mga mahihiyain dyan or yung mga mahihina yung loob, kaya nyo. Tama. O eto, may katanong ko sa'yo. Sabihin mo kung myth or fact ang aking sasabihin. Okay. Ay, wala ba? Atat ka? Nakataxi ka ba? Nandiyan na ba yung sundo mo? Eto na. Good chemistry means na magiging best friend din kayo or effective love team agad-agad. Myth or fact? Myth. Bakit? Depende rin yun sa inyo kung magkakaswak kayo. Kasi di ba parang minsan may good chemistry pero Hindi parang- na tra-translate. Opo. Okay. Eto sunod. Myth or fact, mas madaling ma-in love ng sobra pagka nagsimula sa isang love team. Myth. Myth. Pero depende rin yun kasi kung ano yung ipapakita sa'yo ng like nung partner mo. Eh kung alam nyo naman sa isa't isa na friends lang talaga kayo and mag-partner lang kayo on screen, hindi naman siguro. Ashlyn, ano gusto mo sabihin sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo? And I think, based sa nakita ko ngayon, first time natin umupo ng ganito, and you have a very refreshing attitude Ay, thank you so sa industry. Ano gusto mong sabihin sa lahat ng mga... Sa lahat po ng supporters ko at na sumusumorta po sa akin, maraming salamat po for being with me and for staying with me. I hope na masaya kayo. I hope na napapasaya ko kayo palagi. And kung nasan man kayo, I pray na safe kayo. And pagpipray ko din yung na sana ma-achieve nyo rin kung ano yung mga desires ng heart nyo. Actually, gusto ko lang, last question ko. Dahil natutuwa ako dahil sabi ko nga may common friend tayo, magkasama kayo sa church. Hi, Ara. Gaano ka laking tulong yung faith mo Sobra po. sa everyday mo, sa showbiz or kahit sa buhay mo? Sobra po. Parang siguro sa buhay ko, siya yung 90% na tumutulong sa akin. Alam ko, ina-acknowledge ko sa sarili ko yung mga weaknesses ko. Ganun. Of course. Lagi akong nagpipray na tulungan niya ako sa mga weaknesses ko kasi hindi ko talaga magagawa yun kung hindi niya ako tutulungan. Amen. Amen. God bless you. And I mean it from my heart because alam ko na yun yung nag-guide sa'yo. And yung concert mo, mangyayari kailan? This August 22 na po yan, 2026 sa New Frontier Theater. It's always nice seeing someone conquer their feelings. And God bless you. God bless you. Ashlyn, maraming salamat sa pagdalaw sa Luis Lessons. Thank you. Thank you very much. And I'm happy for you. Thank you very much, guys. Maraming salamat at maghahanap kami ng pagkain dahil inubos ng guest namin. Bye, guys.